Kakaupo lang ni Catherine sa office chair niya nang may kumatok sa pintuan ng opisina. Sa pag-aakalang yung assistant niya, ay di niya namalayang napangiti na pala iya. Wait! Bakit kaya? Pasok na. Pagbukas ng pintuan ay siya ding pagtingala niya. Ngunit biglang nawala ang mga ngiti sa labi niya nang makita kung sino ang pumasok talaga. Good morning, Catherine. Bati ng isang lalaki na may dala-dalang bulaklak para sa kanya. Imbes na sumagot ay walang emosyong tinitigan lamang ni Cathcat ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Inabot ang bulaklak na dala pero inikotan lang niya ng mga mata. What are you doing here, Mr. Chan Kim ha? Sa kasinong nagpapasok sa'yo dito sa company ko ha? May appointment ka ba? Bago tumugon ay nilagay muna ni Alfred ang bukwet ng bulaklak sa mesa. Si Alfred nga, ang anak ng mga Chan Kim ha na pinagtutulakan sa kanya. Na siyang alam naman nating pinakaayaw niya. Unang-una, wag mo nga akong tawaging Emo Chan Kim ha? My gosh, nakakalalaki ka na kaya. Parang tinatawag mo na din yung daddy ko noon, Catherine. Cross-arm ni Alfred at itinaas ang isang kilay niya. Kasabay tindig na mahahalata mo ang pagiging bakla. Yun naman kasi ang totoong siya. Isang bakla. Kung wala kang kailangan umalis ka na. Marami pa akong gagawin at nakakaabala ka. Malamig na bitaw ng salita ni Catherine. Na ikinabuntong hininga ni Alfred at umupo sa upuan na nasa gilid niya. Hindi ko alam kung bakit ang init ng dugo mo sa akin talaga. Hindi ka naman ganito sa akin dati ah. Pati kila mommy at daddy ang layo na ng loob mo, Catherine. Sa pagkakatanda ko doon, unti-unting nagbago ang lahat nang mawala siya. Si Sam ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganito? Siya ba ang dahilan? Hindi na natapos pa ni Alfred ang sasabihin pa sana. Nang malakas na hinampas ng CEO ang mesa sa pagitan nila. Nangingilid ang luha sa mga mata at biglang pamumula ng mukha. Umalis ka na lang, pwede ba? Tila nanginginig na utos sa kanya. Umalis ka na. Sigaw pa. Pakiusap, umalis ka. Sa pagkakataong ito ay si Catherine naman ang hindi na nakatapos magsalita. Sa halip kasi na sumunod ay naestatwa na lamang siya. Nang tumayo si Alfred upang yakapin siya. Sinubukan niyang bumitaw at magpumiglas pero napahinto din sa mga narinig niya. Mga salitang di niya akalain na maririnig niya sa lalaking ngayon ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Cath, miss na kita. Sa pagtulo ng luha sa mga mata niya ay nararamdaman niya din ang patak ng luha ni Alfred sa balikat niya. Kung nandito lang si Cham Cham, alam kong ayaw niyang makita na nagkakaganito ka. Alam ko, Catherine. Alam kong sinisisi mo pa din ang sarili mo sa pagkawala niya. Pero kahit kailan hindi ka naman namin sinisi, di ba? Dahil wala kang kasalanan sa pagkawala niya. Kung sino man ang may kasalanan yun ay yung mga taong kumuha at kumidnap sa kanya. Kaya nakikiusap ako na patawarin mo na ang sarili mo, Catherine. Ayaw ko ding nakikitang nagkakaganito ka. Hindi na umimik pa si Catherine at pinagpatuloy na lang ang paghikbi niya. Gusto niyang ilabas ang bigat sa puso niya. Kasabay ang pagtugon sa mga yakap ni Alfred sa kanya. Nang biglang, mahal kita. Agad ay napabitaw siya. Tinitigan siya ng masama na akala mo papatay ba. Naikinatawa ni Alfred nang makita ang naging reaksyon niya. Mahal kita bilang kapatid, ano be? Kung makareact ba? Kaloka itech. Sabay ikot mata. Kinuha ang bulaklak sa mesa at muling inabot sa kanya na hindi pa din maitinta ang mukha. Galing to sa hardin na inalagaan namin dati ni Bunso, Catherine. Alam mo ba kung bakit pinagawa niya ang hardin na yun ha? Bakit? Paos na tanong ni Becca at tinanggap ang bulaklak na inabot sa kanya. Dahil gusto niya na ang bulaklak na ibibigay niya sa iyo ay galing sa pag-aalaga niya. Muli ay tumulo ang luha sa mga mata ni Alfred nang bitawan ang mga salita niya. Rosas ang pinatanim niya dahil yun daw ang paborito mo. Pero ang sakit lang isipin na kung kailan pa namumulaklak ay doon pa siya nawala. Hindi ka man lang niya nabigyan ng kahit isa. Hindi niya nagawa yung gusto niya. Para daw sana pangitiin ka.
Kapag nakakita ka daw kasi ng mga rosas ay ang laki ng mga ngiti mo, Kath. Si Catherine na napayuko na ay di mapigilan ang patuloy na pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kahit may mga tinik ay niyakap niya ang bulaklak na binigay ni Alfred sa kanya. Sam, iyak niya. Kaya nang makita ni Alfred ang eksena ay dahan-dahan itong kinuha ang bulaklak kay Catherine. Muli niya itong niyakap sabay bulong. Tahan na. Kapag di ka tumahan baka magalit pa sa akin si Sam dahil pinaiyak kita. Kakalbuhin ako noon at sayang naman yung magandang hairstyle ko, Kath. Bago magsalita ay bumitaw muna si Catherine. Mahinang tinulak siya. Baklita ka. Sira ka talaga. Tumawa lang si Alfred at nag-peace sign. Basta, okay na tayo ha? Huwag ka nang maging cold sa aking babae ka ha. Taas kilay pa na ikinailing na lamang nito. Huwag kang mag-alala. Kahit na pinagtutulakan ako nila mami at daddy sa iyo ay di kita papatulan, Kath. Gwapo ang gusto ko at hindi maganda. Makaalis na nga. Hahakbang na sana nang magtanong si Catherine. Saan ka pupunta? Siyempre, maghahanap ng gwapo. Kaya mauna na ako. Hindi na natapos ang sasabihin pa sana. Nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Iniluwa ang assistant niya na naghahabol hininga payata. Parang galing sa pagtakbo base sa itsura niya. Pawis na pawis. Good morning, Ma'am Kath. Kinakabahan na bati kay Catherine. Yun ay dahil late na naman siya. Nang mapansin ang lalaking nakatingin lang sa kanya. May bisita po pala kayo. Nakakahiya, bulong sa sarili at di maiwasang mailang. Titigan ba naman na akala mo sinusuri ang buong pagkatao niya? Tiningnan mula ulo hanggang paa. Di ko akalain na may tinatago ka palang napakagandang employee, Catherine. Saan mo siya nakuha? Hi miss, bating galak sa assistant ng CEO. Alfred ha, pagbabantang tono ni Catherine. Bakit ba? Bawal ko ba siyang makilala? Lingon ni Alfred at ninisihan si Catherine na masamang nakatingin lang sa kanya. Ibinalin ang mga tingin kay Carlos na nakayuko na. Halatang nahihiya. Ano nga palang pangalan mo? Muli ay di na natapos pa ang itatanong pa sana nang tumayo si Catherine at binulungan siya. Baka nakakalimutan mong bakla ka? Umalis ka na bago pa kita isumpa. Sumpang kahit kailan ay di ka na makakakita ng gwapo, Mr. Chang Kim ha. Mamili ka. Okay. Sige na nga. At nagpatuloy sa paglabas ng opisina. Nasabihin na lang nating ikinangiting tagumpay ni Catherine. Pero bago tuluyang umalis ay sumilip muna ito sa kanya. Inikotan siya ng mga mata sabay bulong ng, damot mo talaga ka. Ayon, tuluyang nang umalis. Pero habang naglalakad si Alfred, di niya maiwasang maalala ang kakaibang nararamdaman niya. Nararamdaman nung bumungad sa kanya ang mukha ng assistant. Na siyang ikinataka niya para kasi yung sinasabi nilang lukso ng dugo ba. Sa loob ng meeting room. Habang nagsasalita si Hing sa harapan dahil nga siya ang inutusan ng CEO na magpresenta, ay di maiwasan ni Catherine ang titigan ng masama ang isa sa mga investor niya. Yun ay dahil nakatingin lang naman ito sa katabi niya na walang iba, kundi ang tahimik lang na assistant niya. Na para bang hinuhubaran ito base sa mga tinging pinakawalan niya. Na hindi niya namalayan ikinakulo na pala ng dugo niya. Biglang kumagat labi ang lalaki dahilan upang mapakunot noon na siya. Di mapigilan ang magsalita na ikinalingon ng lahat sa kanya. Sa harapan ang mata, Mr. De La Vega. Nandoon ang nagsasalita at wala dito sa tabi ko, di ba? Taas kilay niya. Sa halip na tumugon ay ngumisi lang ang lalaki. Ibinaling ang mga tingin sa harapan base sa sinabi niya. Ang mga nasa meeting naman ay muli ding ibinalik ang mga tingin sa harap kung saan nagpatuloy na ang pagsasalita ng presentor. Pero si Catherine ay wala sa mood pa din ata. Kung titingnan mo kasi ay ang sama ng timpla ng mukha. Yung parang selosang girlfriend na muntik ng agawan ng jowa. Ma'am, okay ka lang po ba? Nag-aalala na tanong ni Carlos na ikinalingon niya. Ngunit hindi na nagsalita at napayuko na lamang ng maramdaman ang malambot na kamay na nakahawak sa kamay niya. Tiningnan ito na ikinapula ng magkabilang pisngi niya.
Kaya nang mapagtanto ng assistant ang eksena ay agad na napabitaw siya. Biglang nahiya. Hinawakan ba naman ng walang paalam ang kamay ng boss ha? Pasensya na po, hindi ko po sinasadya Ma'am Kath. Paghingi ng tawad na akala mo malaking kasalanan ang nagawa. Muli ay di na nagsalita pa si Catherine. Gaya ng iba na ibaling ang mga tingin sa harapan. Habang pinipigilan ang umiti talaga. Isa pa, namumula pa din siya. Mukhang may kinilig ah. Maya-maya. Natapos din ang meeting nila. Nagsilabasan na ang iba matapos makipagkamay sa CEO na ngayon nakatayo na. Nang may lumapit na ikinataas na naman ng kilay ni Catherine. May kailangan ka pa ba, Mr. De La Vega? Malamig na tanong niya. Well, maaari ko bang makilala yung magandang? Di na natapos pa ni Emma De La Vega ang sasabihin pa sana ng maunahan niya. Hindi, kaya mauna na kami. Sa iba ka na lang makipagkilala. Pwede ba, wag sa assistant ko, Mr. De La Vega. Hinawakan ang kamay ni Carlos at hinila palabas para bumalik na ng opisina. Nang magsalita ang lalaki na ikinahinto niya. How rude of you, Miss Catherine. Nag-uusap pa nga tayo tapos aalis ka na. Ganyan ka ba trumato ng ibang tao? Dahan-dahan ay lumingon si Becca. Mahinang natawa sabay sabing. Rude, Mr. De La Vega. Wow! Galing pa mismo sa bibig mo. Sa pagkakaalam ko kasi ikaw naman ang ganoon sa ating dalawa. At alam mo din yun, hindi ba? So fuck off. Get out of my face. Magsasalita pa sana si Emma De La Vega nang maunahan na naman niya. Heng, please show Mr. De La Vega his way out. Make sure he is out of my sight. Pagtango ng sekretary ay lumabas na siya. Kasama si Carlos na di niya namalayang hila-hila pa din pala niya. Kasalukuyang magkahawak ang mga kamay na akalain mong may namamagitan sa kanila. Kahit CEO at assistant lang naman ang relasyon meron sila. Sa Changkim Has Mansion. Pagpasok pa lamang ni Alfred sa mansion nila ay agad na siyang sinalubong ni Mrs. Changkim Ha. Yung halata ang pagiging excited nito sa mukha. O Alfred, kumusta ang lakad mo ha? Nakangiting tanong pa. Yaya mo na ba siya? Pumayag ba si Catherine na makipag-date sa iyo? Mommy, pwede ba wag niyo na akong ipagtulakan pa sa kanya? Agad na pagputol niya. Naikinabigla naman ni Mrs. Chang Kim Ha kasabay ang pagkawala ng malaking mga ngiti sana sa labi niya. Gusto ko nang ihinto tong gusto nyo dahil kahit anong gawin ko, hanggang kaibigan at kapatid lang talaga ang turing ko sa kanya. Mahal ko si Catherine pero bilang kapatid lang, ma. Kaya bakit ang hirap intindihin para sa inyo na hindi ko siya kayang mahalin ayon sa gusto nyo? Bakit pilit nyo pa ding pinagtutulakan ako sa kanya? Dahil ayaw naming mapunta siya sa iba. Seryosong boses ang agad na nagpalingon sa kanila. Dad. Sa paglalakad ni Mr. Chang Kim Ha papunta sa kinatatayuan nila ay di maiwasan ni Alfred ang mapayuko talaga. Napansin niya kasi ang malamig na mga titig ng ama. Kay simple lang ng pinapagawa ko, hindi ba? Pero di mo pa din magawa. I'm sorry Dad, ngunit hindi ko na kaya. Patawarin mo sana ako pero ayaw ko na talaga. Paghingi ng tawad ni Alfred habang nakayuko pa din siya. Pinipigilan na tumulo ang luha sa mga mata. Kung ayaw ni Catherine na pinagtutulakan sa kanya ay ganun na din siya. Hindi dahil sa ayaw niya kay Kath pero alam naman natin kung anong pagkatao meron siya. Di niya kayang magmahal ng babae sa kadahilan ng kapwa, lalaki din ang gusto niya. Kaya nahihirapan siya. Nasasakal na din sa pamimilit ng mga magulang niya. Pamimilit sa bagay na ayaw naman niya. Dad, ayaw ko na. Tila paos na ulit niya. Nahihirapan pa siyang itago ang totoong siya. Nahihirapan pa siyang labanan ang kagustuhan ng mommy at daddy niya. Batid niya kasing hindi matatapos dito ang lahat talaga. Pipilitin at pipilitin pa din siya. Sa ayaw at sa gusto mo susundin mo ang nais namin sayo, Alfred Chang Kim Ha. Walang emosyon utos ni Mr. Chang Kim Ha. Dahilan upang tumulo na nga ang luhang kanina pa pinipigilan ng anak niya. At dahan-dahan na tumingala upang harapin siya. Kahit kailan ba naisip niyo din ang nararamdaman ko? Anak niyo ba talaga ako para hindi consider yung nararamdaman ko, Mr. Chang Kim Ha?
Nanunuyang bitaw ng salita ni Alfred, kasabay ang malakas na sampal sa mukha niya. Na ikinahawak niya sa namumulang pisngi niya. Ang kapal ng mukha mo para tanungin ako ng ganun ha? Han, ano ba? Sigaw ni Missy Chang Kim Ha. Agad na inilayo ang anak sa asawa. Anak, okay ka lang ba? Sinubukang tingnan ang mukha ng anak pero iniwasan lang siya. Nag-walk out at binaliwala ang mga tawag nila. Alfred, anak. Alfred, kinakausap pa kita. Samantala sa kumpanyang EGC, pareho lang kayo ni Miss Catherine. Saka wag mong kalimutan sabihin sa kanya na may araw din na magkikita uli kami ng magandang assistant niya. Kagat labi at huling sinabi ni Mr. De Vera bago maglakad paalis ng kumpanya. May pagkamanyak talaga. Na ikinabuntong hininga ni Hing sa narinig. Sabay iling-iling pa. Napakabastos talaga. Mukha namang palaka. Tuloy naglakad ng pabalik ng opisina. Samantala sa loob ng office. Ma'am, ayos ka lang ba? Lapit ni Carlos nang hawakan ni Catherine ang kaliwa niyang mata. Dumaing ng mahina dahil may nakapasok na alikabok ata. Pilit ibinuka ng boss niya ang mata pero nasasaktan lang siya. Sa walang pagdadalawang isip ay dahan-dahan na hinawakan ni Carlos ang mukha niya. Ma'am Kath, subukan mo uling ibuka. Carlos, ang sakit nga. Kayanin mo ma'am, saglit lang talaga. Sa labas ng opisina ay siya naman dinig ang daing sa loob. Ma'am, subukan mo uling ibuka. Carlos, ang sakit nga. Kayanin mo ma'am, saglit lang talaga. Mga salitang nagpahinto kay Hing nang kakatok na sana siya. Napatakip bibig at inilapit ang tenga sa pintuan upang makinig pa. Ayon, napalunok ang sekretary sa daing ng kaibigan niya. Sa pag-aakalang may ginagawang kababalaghan sa loob ang dalawa. Dahan-dahan na humakbang palayo sa eksena sabay bulong ng Asus, basta bumigay na lang si Beshi. Makalipas ng ilang oras at sa labas ng kumpanya. Pagkalabas pa lamang ni Carlos sa taxi na sinasakyan niya ay agad siyang sinalubong ng anak niya. Kanina pa ang uwian nila Aya, kaya nagmadali siyang sunduin ang bata. Ngunit sa halip na sumakay uli para umuwi na sa bahay nila ay lumiwanag na lamang ang mukha ng anak ng yayain niya. Niyayang mag-ice cream sa malapit na ice cream shop ng lugar talaga. Tara na, Dada. Nakangiting hinawakan ni Aya ang mga kamay niya. Kaya ngumiti na lang din siya at sinimulan na ang paglalakad nila. Masaya silang naglalakad sa gilid ng kalsada hanggang sa makarating sila. Walang kaalam-alam na may sumusunod pala sa kanila. Sa isang ice cream shop. Anong flavor yung gusto mo, baby? Aya? Chocolate, Dada. Matapos marinig ni Carlos ang tugon ng anak niya ay kumuha siya ng pera sa bulsa para sana bumili na. Di pa man siya nakapagsalita nang magtanong ang babae sa kanya. Anong atin, Miss Poging maganda? Tila nang aakit na ikinataas kilay ni Aya. Ube, chocolate, mango, vanilla. O ako ba? At napangiwi na nga ang bata. Bago pa makasagot ang dada niya ay inunahan niya na. Chocolate at vanilla, pwede ba? And please, don't flirt with my dada. May girlfriend na siya. Aya. Tigil ni Carlos sa bata at itinago sa likuran niya. Nilingon ang babae sabay sabing. Pasensya na. Ngunit ngumisi lang ito at kagat labing tinugunan siya. Okay lang, magiging future baby ko din naman siya. Muli ay sumulpot si Aya. Ang assuming mo ha? Sabing may girlfriend na siya. Galit na bitaw ng salita na ikinalingon na ng iba sa kanila. Kaya agad ay pinakalma ni Carlos ang anak niya na halos maiyak na. Tinawanan ba naman ng babaeng mapang-asar? O, talaga ba? Kung meron na saan na jowa? Nang biglang may nagsalita at nakisali sa eksena. Anong nangyayari dito ha? Sabay na napalingon ang mag-ama. Baby, okay ka lang ba? Pinunasan ng babaeng kakapasok lang ang luha sa mga mata ng bata. Naestatwa tuloy si Aya. Hindi dahil sa nabigla siya, kundi dahil ang ganda kasi ng babae ngayon ay kaharap niya. Na para bang anghel na bumaba sa lupa upang sagipin siya. Ma'am Kath. Tanging lumabas sa bibig ni Carlos habang nakatingin sa boss niya.
Dahan-dahan ay nilingon ni Catherine ang babaeng kanina lang ay nang asar sa bata. Hindi ba't binabayaran ka para magtrabaho, di ba? Di para manglandi ng customer at mang-asar ng bata. Kung sa akin ka nagtatrabaho baka sinisante na kita. Kaya pasalamat ka. Sa pagkakataong to ay si Aya naman ang napangisi talaga. Sa kadahilan ng natahimik ang babae nang marinig ang mga salitang pinakawalan sa tabi niya. Habang si Carlos ay halatang di makapaniwala sa eksena. Saka anong ginagawa dito ng boss niya? Yun ngayon ang tanong sa isipan niya. 3 ice cream nga pala. Sabay labas ni Catherine ng pera. Iniabot sa isa pang tindera. Naagad naman itong tinanggap at kumuha ng mga flavor na binanggit niya. Nilagay sa supot at binigay sa kanya. Ma'am, yung sukli mo na iwan. Keep the change. At hinila palabas ang mag-ama. Si Carlos na nakatulala at si Aya na nakangiting abot tainga. Nang makalabas na sila. Salamat dito, Miss Maganda. Hindi ka lang mabait, sobrang ganda pa. Puri ng bata na ikinapula ng magkabilang pisngi ni Catherine. Bagay kayo ni Dada. Dagdag na ikinaubo ni Carlos kasabay ang paglaki ng mga mata. Dahilan upang magkalat ang mansa ng ice cream sa bibig niya. Pupunasan na sana ng maunahan ng CEO na nakatayo na sa harapan niya. Ma'am, ba't ang kalat mo kumain ha? Daig mo pa yung bata. Pinunasan gamit ang kamay na mahinang ikinatili ni Aya. Muntik na ngang makain yung supot sa kilig talaga. Buti na lang napagtanto niyang hindi pala ice cream ang naisubo niya. Kanina lang ayaw niyang nilalandi ng ibang babae ang dada niya. Pero bakit pagdating kay Catherine siya pa ang unang kinilig ha? Uwi na ba kayong dalawa? Yes, ma'am. Cut na lang, wala naman tayo sa kumpanya. Siya pala yung boss mo, Dada. Sabat ni Aya. Na ikinatango na lang ni Carlos sa kanya. Tama nga yung sinabi mo, Da. Maganda nga siya. Aya. Oh, sinabihan mo pala akong maganda. Ayon, may namula bigla sa eksena. Maya-maya. Sumabay na lang kayo sa akin, Carlos. Alok ni Catherine. Tingin ko kasi uulan na. Baka mabasa pa kayo ni Aya dito sa kakahintay ng taxi. Wag na, Ma'am Kath. Pagputol ni Carlos sabay iling pa. May dadaan naman na taxi maya-maya. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang bumuhos ang ulan na ikinatakbo nila. Sa walang pagdadalawang isip ay agad na hinila ni Catherine ang bata papasok ng sasakyan niya. Carlos, pasok na. Pagmamadali pa. Kaya wala nang magawa kundi ang sundin na lamang ang boss niya. Magmamatigas pa ba siya? Ngayong ang lakas na ng ulan na maaaring ikasakit ng anak niya kapag mabasa. Mukhang kumampi kay Catherine ang panahon Sa loob ng sasakyan. Dada, ba't kay Miss Maganda ka tumabi? Ang laki naman ng space ko dito sa likod Panunukso ni Aya na ikinapula na naman ng ama. Sa halip na tumugon o magsalita ay ibinali na lamang ni Carlos ang mga tingin sa may bintana. Bago pa mapansin ng boss niya ang tila kamatis na sa pulang mukha niya. Grabe ka, baby Aya. Tantanan naman ang kawawa mong dada. Bulong nito. Kaya si Catherine na nagpipigil ngiti sa mga eksena ay sinimulan na lang na paandarin ang sasakyan niya. Ang cute ng dalawa. Saan nga pala kayo nakatira? Makalipas ng ilang sandali sa Ocampo Residence. Pagkarating nila ay mas lalo pa atang lumakas ang ulan talaga. Buti na lang may payong sa loob ng sasakyan ni Kath. Bago siya lumabas ay binuksan niya ang dalang payong niya saka sininyasan si Carlos at Aya na maghintay muna. Pagkalabas niya ay sinarado niya ang pinto niya. Naglakad papunta sa kabila at pinagbuksan ang assistant niya. Halika na. Lumabas naman si Carlos at sumilong sa payong na dala niya. Maliit lang yung payong kaya hindi tayo kasya 3 kung kasama si Aya. Kaya ihahatid na lang muna kita at babalikan ko siya. Sa loob ng sasakyan ay di mapigilan ng bata ang mapangiti na naman habang nakatingin sa dalawa. Hindi niya maintindihan pero ang gaan-gaan ng loob niya kay Catherine. Pagbalik nito ay siya naman ang kinuha. Maglalakad na lang ako, Miss Maganda. No baby, baka mabasa ka. Halika, buhati na lang kita. Pero, halika na.
Nahihiya man pero pumayag na lang si Aya na buhatin siya. Si Carlos na nakatayo lang at naghihintay sa pintuan ng bahay niya ay tila nananaginip habang nakatingin kay Kath. Hanggang ngayon kasi ay di pa din siya makapaniwala. Isa pa, buhat-buhat ng boss niya ang anak niya. Nasabihin na lang nating ikinatunaw ng puso niya sa eksena. At di na malayang napangiti na pala. Matapos ibaba ni Catherine si Aya ay magpapaalam na sana ito nang kumulog bigla. Dahilan ng pagsigaw niya ay naitapon ng wala sa oras ang payong na hawak niya. Napapikit at napatakit tenga. Kaya nang mapansin ni Carlos ang takot sa mukha ng boss niya, di na siya nagdalawang isip na lapitan ito talaga. Agad na niyakap sabay bulong ng, "Hey, walang mangyayari sa iyong masama. Nandito lang ako, Ma'am Kath.